Sa pagdating ng unos ng hangin at ulan, tanging pangalan mo, Ama, ang tinatawagan. Ikaw aming tanglaw sa gitna ng karimlan. Pag-ibig mo sa tuwina ang aming sanggalang. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa bawat luha, dala mo ay ngiti. Bawat paghihirap, bawat kalamati, pangalan mo'y aming sinasambit lagi. Ikaw ang tunggulan, ikaw lang palagi. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Kahit pa ang mundo ay magulaw, mananatili pa rin ikaw. Pangako mo'y siyang inaasahan, mananatili. Pag-ibig ay ikaw. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa hirap at ginhawa, ikaw pa rin naman. Sa lungkot at dusa, ikaw ang tiwala. Sa buhay namin ay wala nang iba, lagi ikaw. Pag-asa. Okay, good afternoon everyone. Love, thy will be done. Ano nga ba ang tamang ekspresyon ng pag-ibig? Magandang hapon sa inyo mga tagapakinig and ang ating mga participants from Facebook Live. So ang ating episode topic for today is Love, thy will be done. Ano nga ba ang tamang ekspresyon ng pag-ibig? Wow! So ngayong hapon, may makakasama tayong isa na namang kasapi ng MCGI Bible Readers. So,
Excited tayo ngayong araw. Pero balikan muna natin yung nakaraang topic natin nung isang linggo with Brother Marlon, embracing imperfections. So paano ba nararapat tanggapin ang totoong tayo? So nung nakaraang linggo, we talk about imperfections in life. So yung um, mga kumbaga sa Bicol, mga kadinan, mga imperfections, mga be it physical or in general. So, madami tayong natutunan from Brother Marlon on how to embrace our imperfections in life. So, kahit ako, madami akong natutunan kay Brother Marlon. And for today's episode, this is an exciting topic. Bago tayo magsimula, tawagin ko muna ang ating mga co-hosts, Sir Julius and Miss Jane. Yan na ba si Miss Jane? Good afternoon po, ma'am, and good afternoon, everyone. Good afternoon, Julius. Wala pa ata si Miss Jane. Again, thank you so much sa MCGI Bible Readers sa patuloy na pagsuporta sa ating programa. And of course, maraming salamat po sa mga viewers natin from Facebook Live. Wow, meron tayong 5,000 viewers. Charis lang. 5,000 viewers from Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. Pwede po kayong mag-comment or mag-send ng mga katanungan. Kung may mga ipapa-shoutout po kayo, pwede po sa Facebook Live. Okay, basahin muna natin itong caption sa sa ating Facebook post for today's episode. So alam niyo ba, ang enmeshment sa konteksto ng pag-ibig ay isang psychological situation na kung saan ang hangganan or boundaries sa pagitan ng magkapareha ay tuluyang naglalaho na nagriresulta sa kawalan ng sariling identity at emotional autonomy. So ayon sa pinakabagong pananaliksik ni Kasexy, sorry, I am not sure if I pronounce it correctly. Kasexy 2026 sa artikulong Apparently Normal Relationship Styles, Exploring the Intersection of Psychological Trauma and Dysfunctional Attachment Dynamics. Ang ganitong sistema ay madalas na nag-uugat sa mga nakaraang trauma at nagdudulot ng isang dysfunctional attachment kung saan ang kaligayahan ng isa ay nagiging direktang responsibilidad ng kabila. Oh my God! Na madalas mauwi sa matinding pagkakakulong or suffocation at kawalan ng kakayahang mag-isip o magdesisyon ng mag-isa. So parang nagiging dependent ka na dun sa kapartner mo. Ang ganitong dynamics ay nagbabalot kayo bilang sobrang pagmamahalan. Ngunit sa katotohanan ay pinipigilan nito ang personal na paglago at lumilikha ng isang siklo ng pagdepende na nagpapahina sa pundasyon ng isang tunay na malusog na relasyon. Okay, so today, we will talk about and we will get to know ano nga ba yung tamang ekspresyon ng pag-ibig. So, general ito hindi lang sa kapartner mo, pwedeng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa anak, pag-ibig sa ating mga magulang. Sana po suportahan niyo po kami ngayong hapon hanggang sa matapos ang ating episode. So hindi ko na patatagalin pa. So let me introduce to you our special guest for today. Again from MCGI Bible Readers. Good afternoon po, Brother Edwin Salenga. Good afternoon po, Brother. Good afternoon po, Ma'am Abby, at sa lahat po ng ating mga kasama ngayon na nakasubaybay po dito sa ating ginagawang pag-share ng mga bagay-bagay sa buhay. Kasi itong mga nangyayari sa atin, alam naman natin na yung ating pag-iral sa mundo, una may purpose yun eh. At itong topic na to, ang pinakamagandang dahilan kung bakit tayo umiral para maintindihan lang natin may pangyayari kaya tayo umiral at itong topic na to about love, madidiscover natin dito, lalo na nilagay pa natin dun sa episode topic, Thy Will Be Done. So it's a thing na talagang ito yung dapat mangyari. Kaya lang dun sa kung paano ito i-express, dun natin hindi makita dun sa talagang marapat.
nagkakamali tayo dahil minsan hindi tayo nag-guide nung talagang masasabi nating giya na hindi pantao. Ang ibig ko pong sabihin, as member sa Bible Reader Society, isang panahon, nagbabatay tayo sa maraming naririnig. Pero meron pala tayong isang dapat na paunahing pakinggan na yun ang mag-guide sa atin kung ano talaga yung marapat, which is yun yung salita ng makapangyarihan sa lahat, which is God. Yung sinabi ni Ma'am Abby kanina about dun sa una, siyempre, para kanino mo iuukulto? Ang daming nakakasalunga natin sa buhay. Pagdilat ng mata mo, nandyan yung magulang. Nandyan yung kapatid mo, kapitbahay mo, doon ka pa na-inlove, naging asawa mo pa yon. And then yung lipunan. So, meron talagang makakasama tayo sa mundo at meron dapat maging isang bagay na mapagkakasunduan para may peace and of course merong love. Kaya nga gusto ko pong umpisahan nito na pagbati ng pag-ibig at kapayapaan. Kasi pag ito yung maghahari, masarap mabuhay sa mundo. So yung binanggit kanina na nagiging problema, siguro ma'am kasi it takes two to tango talaga eh. Hindi pwedeng gusto mong magmahal, wala ka namang mamahalin. So mag-uumpisa yun dun sa pag nag-iisa ka, sino? Di dapat may recipient. At kung paano naman siya gaganti o ma-appreciate niya yung bagay na inuukol mo sa kanya. So sa Biblia, at kung mamarapatin niyo po na makabasa tayo ng siguro ilang verse lang para maging guide ng ating mga tagapakinig. Yun nasa 1 John 4:16. Sino po ba sa atin yung pwedeng pakisuyuhan na yan? Ayan, si Brother Julius po. Julius, Yes. please. Unang 1:4-16. At ating nakilala ang ating sinasampalatayanan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Yan po. Alam naman ng lahat, anumang religion, kung may paniniwala tayo sa isang creator, may consider natin yun yung Diyos na gumawa sa atin. Ang sabi sa verse, at ating nakikilala at ating sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So meron talagang pinagmulan itong love eh. At itong bagay na to, sabi sa talata, ang Diyos ay pag-ibig. Mismo, yung Diyos mismo, siya yung embodiment nung tinatawag talagang pag-ibig. Doon mo makikita talaga yung tapat at divine na pag-ibig. At ang nananahan wika sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. So, nandun na yung dalawa, Ma'am Abby. Pag may Diyos, may pag-ibig. Kasi siya ang pinanggalingan eh. At kung mamamalagi ka sa Kanya, siya rin mamamalagi sa'yo. Pwede kayong maghiwalay. Walang makapaghiwalay dyan. Ano sabi dun sa 19? Ito po yon. Diyan din, 4:19. Julius? Unang 1:4-19. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Paano tayo natutong umibig? Tayo nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. So may pinanggalingan yung pagkatuto natin na umibig. Mismo yung Diyos na pag-ibig. So kung yun ang maghahari between dun sa Creator at dun sa tao, yung magulang nga lang natin na ginasangkapan ng Diyos para tayo lumitaw sa mundo. Lalo na kung parents natin talagang nagmamahalan. Alam mo, Ma'am Abby, ang tawag nila doon?
wikang anak ko na ito'y bunga ng pag-ibig. Nagmamahalan eh, pero yung iba hindi bunga ng pag-ibig eh. Sa kanya bunga ito ng aksidente, ng pagkalimot. Hindi naman yata magandang bunga na yun. Pero talaga sa nagmamahalan, it's a product of love. Kaya sino ba panganay dyan? Swerte yung mga panganay eh. Yan, bunga ng pag-ibig yan. So yun ma'am, siguro yun yung pinakamaging guide natin dito. Kasi yung pag-ibig talagang, iyan gagamitin mo yan eh. Ginamit ng Diyos yan para maitanim doon sa kanyang kinauukulan na pag-aalayan. Which is, nandyan naman yung anak ko. Sabihin na natin, meron siyang bugtong na anak. Na pag-uusapan yung anak. Pag mag-isa ka lang, di ba buhos sa'yo lahat? Bugtong na anak. Yun ang pinakamaswerteng mga tao. Kasi naibubuo sa kanila eh. Ayan po, kung marirealize nila, ganon yung relation na yon. At yun, nakarating, na-transcend sa tao. Itong topic po natin na to, ano to eh, it's something eternal eh, yung love. At ito nga sana ang mangyari. And how to express it, sa salita mismo, dapat ito, maitawid mo talaga dun sa kinaukulan. Maihayag mo sa kanya. Hindi ito yung something na para bagang manghuhula siya kung bakit mo ginagawa yon ganito. Something na dapat ipinagtatapat. Kaya nga pag nai-inlove na, magtatapat na ako sa'yo. Mga ganun salitang Tagalog. Ibig sabihin, hihingi na yung kamay. Parang ganun. Pero totoong hinihingi doon yung puso. Tama? Apa. Sige po ma'am, yun lang po muna ang little introduction po natin about love. Back to you po. Okay. Hi, Miss Jane. Miss Jane, ang topic natin ngayon is love. Okay. Okay. Magayon ang ngirit ni Miss Jane. Ngirit brother in Tagalog, ano bang ngirit? Tawa. Ngirit sa Bicol po. Okay, sa ating mga tagapakinig, pwede po kayong again mag-comment and magbigay ng inyong pwede mga follow-up question sa ating comment section. So meron na tayong 10,000 viewers from Facebook Live. Hello po sa inyo. Okay. So ako may naiisip na akong tanong kay Brother Edwin, pero mamaya na pag unahin muna natin ang ating mga katanungan galing sa ating mga anonymous senders and participants. So Miss Jane, ano ba ang ating unang katanungan? So, good afternoon po everyone. So, ang una po nating katanungan ay, paano natin malalaman kung ang ating paraan ng pagmamahal ay kalooban natin o itinidikta lang ng pressure ng lipunan? Well, so first question po natin is something na pagmamahal na kalooban ng tao mismo, di po ba? Malalaman yung paraan ng pagmamahal ay kalooban natin. Kaya ko po sinabing tao mismo kasi sa Biblia may nakasulat po dyan sa 16:9 ng Kawikaan. Pwede po pakibasa natin. Ibasa po natin, Miss Jane. Yan. Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ayan po. Yung puso pala ng tao, meron din siyang kakayanang kumatha ng kanyang lakad. Yung gusto niya, may mga gusto ang tao eh. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng gusto ng tao ay gusto ng Diyos. Ito. So, dun sa punto na paano natin malalaman kung ang ating paraan ng pagmamahal ay kalooban natin, sa sarili natin kasi sa atin yun ang gagaling eh. Kung paano mo naramdaman, paano mo gustong i-share siya, sa'yo yung galing eh.
sa kalooban mo. At gaya ng sinabi natin kanina, kaya ka nagkakaroon ng ganun kung yun ay pag-ibig o pagmamahal. Kasi nga, ano na yun nasa pagkatao na nung ginawa tayo Kumbaga, nasa inborn na sa atin na meron na nilagay yun nung una pa na pag-ibig. Sample ko muna dun sa anak at sa magulang. Paano nalalaman ng bata? Wala man siyang malay na naiibig niya yung magulang niya. Kasi nung pinanganak siya, ang pagkikare sa kanya, yung mismong paraan ng Diyos na breastfeed niya yung anak niya, yun yung bond ng magulang Kasi nga, yun yung way ng Diyos Pero ngayon, nababago yun sa tao. Ayaw na nilang mag-breastfeed. Gumagamit na sila ng mga available na. Yung pagmamahal na nararamdaman ng anak at nung ina pagka gumigibik na, ang tawag doon yung pagkailangan na ng baby, umiiyak na, yung mother naman, ano siya, talagang kailangan na niya na tumitigas na yung dibdib niya. Doon, nagkakaroon na hahanap-hanapin na nung anak yun. Yung ano na yun, yung band na yun, doon pa lang meron ng pagmamahal Sa anak po yun. Pero kung nagmamahal ka na dun sa talagang itinatangi mo, so may nakikita ka dun, kaya namamahal mo na siya. So dun sa kinakatha mo na sa'yo, ng puso mo, na pagmamahal, nung marunong ka ng magmahal, nasa iyo yun Kaya lang, tandaan natin yung kasunod na sinabi. Ang puso ng tao kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Pero dahil nga mahal tayo ng Diyos, pag medyo mali yung nakakata nating pag-ibig o pagmamahal, andyan naman siya para ituwid. Dapat ganito. Dun sa tanong na binigay sa atin, nung nagtatanong, o dinidikta lang ito ng pressure ng lipunan. So ito hindi, ang pagmamahal kasi hindi siya yung bagay na kailangan ma-pressure ka Ito ba yung minsan dahil sa security, pinipair na agad sila, bata pa lang. Ito ba kung minsan dahil for security pa rin, kailangan nito yung dito ka at dito mapapabuti ka, wala kang problema. Minsan may ganun. Minsan yung magulang, magkakaibigan, gusto sila. May mga factor talaga na within the family, may nawawala dun sa naturalesa yung nararamdaman ng tao. Hanggang sa dun na nga, pag nagsama yon, hindi natin alam kung yung pag-ibig ay talagang aabot dun sa talagang sila ay magkakagustuhan. Lalo pa kung yung sa tatanungin natin, kung yun ay talagang sila yung gusto ng Diyos na maging sila. Ano po ibig kong sabihin? Pakibasa po natin sa 1914 ng Kawikaan. Ito po yung pag-ibig sa kapwa na ayon. Kasi siguro ay nakikinig sa atin. It's something na meron siyang gusto pero may pressure siyang nararamdaman. Ito po yung sagot. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ma'am Jane, saan galing yung mabait na asawa? Galing po sa Panginoon. Hindi siya hinanap, Hindi po. bigay siya. Hindi bigay ng nanay, ng tatay, hindi pinapagkasundo. Kasi ang Diyos, alam niyo po yung ultimate plan niya. Yung makagawa ng lahing makadiyos. Kung babasahin natin, mahaba lang sa Genesis, ang inutusan niya, yung first pair. Sa bagay, wala naman sigurong tututol po. Si Adan ay hindi naman ipinanganak ng magulang kasi siya talaga passion from the hand of God Nilalang siya ng Diyos sa kamay niya
sa Genesis 1:26. Nilalang talaga eh. Siguro maganda basahin na rin natin. Please, sino po babasa? Sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. So, yung unang tao na nilalang ng Diyos, talagang hindi yung galing dun sa kagaya natin. Tayo bunga na lang nung inutos na magpalaanakin, kalapatan ng lupa. Pero sa pagkalalang, isang bagay dyan ang sana ito po pakatandaan natin. May inilagay ang Diyos sa atin, tayo'y kalarawan at kawangis ng Diyos. Siyempre hindi sa physical, ano po, kasi ang Diyos di nakikita eh. Meron kasing inner man, o yung tinatawag sa Bible na pagkataong loob. Yung ikaw talaga, yung hindi tumatanda. Kung nagkaisip ka, ikaw na yon hanggang sa pagtanda mo. Ikaw yun eh. Ikaw yun. Kaya pagka namatay, ito anya ang labi ni Juan de la Cruz. Pero yung Juan de la Cruz umalis na. It's not only the spirit in the nose o yung nasa nostril, but yung espiritu na kawangis ng Diyos sa tao. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina eh, yung gumawa kasi espiritu, Diyos. So yung pag-ibig na yun, eternal yun. Ikaw man ang gumawa, ma'am, o Miss Jane, yung ginawa mo ba gusto mo masira o kaya maiwala lang o ikaw ang gumawa? O hindi nakasagot Tayo na. po. Hindi ba kung ikaw ang gumawa, gusto mo maingatan, makip mo hanggang kaya mong ingatan? Ikaw gumawa eh. Ganun po yun. Ikaw mo ang Diyos, ginawa tayo, ganun. Binigyan naman tayo ng free will. Narinig ko kay Brother Marlon, na-touch niya nung nakaraan. Hindi tayo robot, meron tayong pagpapasya. Pero nilagyan niya tayo ng wangis niya. So kaya yung pag-ibig talaga nasa tao eh. Nararamdaman mo yan eh. When you're doing good, ang sarap sa pakiramdam. Kasi gawain ng pag-ibig. Pero kung nakagagawa ba tayo ng mga parang mali o sablay, nagalit ka, sarap ba sa pakiramdam, Ma'am Jane? Kapag ano po sabi? Pagka halimbawa, nagagalit ka, sarap ba sa pakiramdam? Siguro po, minsan po, pag nalalabas ko po yung galit ko, parang masarap po sa pakiramdam. Pag nailabas mo yung pag-ibig, alin ang mas masarap? Ay, siyempre po, kapag nilabas ang pag-ibig. Alin ba yung gusto mong ulit-ulitin? Yung pag-ibig o yung galit? Siyempre po, pag-ibig. Siyempre, araw-araw kang kiligin. Hindi kasi naiwasan, maraming nakakagalit, kahit tayo mong magalit eh. Pero hindi ba totoo rin? Pwede naman yung sa araw-araw na pag magagalit ka na, takpan mo ng pag-ibig, magagalit ka pa. Yan po. Pag nilambing po siguro, Brad. Ayan. Kasi nga, meron tayong pwedeng ipantakip sa lahat eh. Yun yung pag-ibig. Kaya nga sabi nung love never had to say sorry. Pero totoo may mga dapat humingi din ng sorry. Kasi yung paghingi ng sorry, pag-ibig din yun in a way. Kasi lahat naman tayo nagkukulang, lahat tayo nagkakasala. Kaya wala kasi dapat maging pressure sa kanino man pag ang pag-uusapan na yung nagkakaroon ka na ng pagmamahal. Lalo na kung yung pagmamahal mo naman tapat. Parang dun sa tanong nung ating nagtanong na hindi dapat yung pag-ibig isang bagay na parang ididikta mo dun sa
sa tao. Dahil yun nga ay nararamdaman niya na may kalayaan sa kinauukulan. Ngayon, kung ang pag-ibig na yon gusto nating matiyak na hindi ikapapahamak, ano po, yung sabihin na nga natin na dun sa bigay ng Diyos. Kasi pag tayo naghanap, hindi naman natin nababasa yung puso ng kapwa natin. Vice versa, siya din. Hindi nababasa. Kaya, ang pinakamasarap sa buhay talaga, yung ikaw ay binibigyan. Lalo na kang ibibigay sa'yo, yung para sa'yo talaga. Okay. Siguro yun po kung nasagot yung tanong o kung may follow-up siya. Hindi ka dapat ma-pressure ng kasino man. Kung ano yung nasa puso mo, yun. Sure lang natin na yun din yung kalooban ng Diyos. Yan po. Okay, maraming salamat, Brother Edwin. Sa napakagandang paliwanag para sa ating unang katanungan. So yun, guys, ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat inauobliga ka lang. Siguro real feelings are internally chosen, di ba? Kapag mahal mo ang isang tao, mapapartner mo man yan, o mapamagulang, o pag-ibig sa anak, hindi ka mapipressure, or yun nga, hindi ka mapipressure at hindi ka nauobliga. So sana nasagot ang unang katanungan. So again, hello po sa ating mga tagapanood sa Facebook Live. Pwede po kayong mag-send ng inyong mga comment sa or mga follow-up questions. Hello po, meron na po tayong 16,000 viewers simultaneous kasi ako, brother, tinitignan ko sa Facebook Live at balik ako dito sa sa Zoom. Okay. Again, thank you so much, brother, para sa kasagutan sa unang katanungan. So nagpadala po ng katanungan na ito. So sana mahanap mo ang pagmamahal na galing sa Diyos, yung hindi ka mauobliga. Thank you so much po. Okay, so proceed na tayo sa pangalawang katanungan. So ano ang ating pangalawang katanungan, Brother Julius? So ito po yung pangalawang katanungan, Brad Edwin. Sapat bang mahal mo ang isang tao sa isip at puso? O mawalan ba ito ng saysay kung hindi maisasagawa sa parang naiintindihan ng pinag-aalayan nito? Ayan. Diyan po sa tanong na yan, maidudugtong din natin dun sa kanina eh. Kasi yung pagmamahal dito, meron siya talagang pinag-aalayan nito eh. So, pero sa tanong niya sa unang bahagi, sapat na bang mahal mo ang isang tao sa isip at puso? O mawawalan ba ito ng saysay kung hindi mo maisasagawa? Kasi ang end, di po ba, nung iniisip mo, magkaroon to ng gawa. Hindi hanggang dun lang sa parang pinaplano mo o isinasa puso mo lang, mawawalan ba ito ng saysay kung hindi maisasagawa sa paraang maiintindihan ng pinag-aalayan nito? Doon sa 3:18, dyan pa rin sa unang 1, pakibasa po yung nakasulat. Brother Julius, ikaw ba? Pwede. Mamuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig sa salita ni dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ito, nagsisiibig na to ng salita eh. Maaring nasasabi na nga ito eh. Pero kung hindi naman ginagawa at sabi sa talata, huwag tayo magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi nagawa at katotohanan. Kung iibig pala tayo, dapat umibig tayo ng gawa at katotohanan. Yun talagang ipagtapat mo, talaga, at gawin mo na maintindihan ng pinag-aalayan nito o pinag-uukulan mo. Kasi how na ma-appreciate yung pag-ibig
kung hindi natin to talaga maipapaintindi doon sa tao na ating pinag-uukulan. Siguro ang magandang halimbawa dito, i-general po muna natin. Yung isang talata sa Biblia na siguro lahat ng tao alam to 3:16 ng 1 pa rin. So kasing pag-ibig, pag magbabasa po kayo sa Bible, ang basahin nyo yung sulat ni Juan. Tapos yung sulat ni Juan, unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan. All topic dyan is about love. Sige, pakibasa, Julius. Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanyang sumasampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po. Sa talatang ito, ang tinutukoy dito, yung pag-ibig na po mismo ng Diyos sa tao, sa atin. Sa create niya. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. O, Ma'am Jay, nandyan na naman, binigay. Napansin niyo po, kanina yung mabait na asawa, galing sa Panginoon, tama po. Ito naman, ang ibinigay na yung bugtong na anak ng Diyos. Nabanggit na rin natin kanina, yung bugtong isa lang yon. Pero, dahil wika sa pagsinta ng Diyos, for God so loved the world, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. So nakikita niyo po yung parang hindi kasi natin, syempre yung puso ng Diyos, hindi natin alam yun. Yung isip ng Diyos, di natin alam yun. Pero sa ginawa niya, hindi ba na ipapahiwatig niya yung laman ng puso niya at isip niya doon sa ginawa niya? Una, ibinigay nga niya yung bugtong na anak Yung sabihin natin, bakit naman binigay? Ayun po yung sagot, yung dahilan, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay. Meron kasing nangyari at alam naman ng lahat nung malikha na ang tao, nilikha din yung anghel, pero may anghel po, o may free will din ng anghel, gusto niyang pumantay sa Diyos at naging masama siya. Kinathaan niya kumatha ang puso niya, yung puso rin niya mismo Nakasulat po yun sa Isaias na nagmataas, gusto niyang pantayan ng Diyos. So ang tao, nadala niya sa pagkakasala, napapasok siya, na kung ang tao ay hindi ililigtas ng Diyos, papunta rin tayo dun sa pagkapahamak kung tayo ay mahihikayat. Kaya nga alam nyo, araw-araw may battle po may laban araw-araw. Diba yung battle between good and evil? Bakit nagkaroon nun? Dati naman lahat good. Nang likhain ng Diyos ang lahat ng bagay at narito nakita niya napakabuti. Pero napapasok yung free will ng tao at free will ng anghel. May sumamang anghel, which is spirit din yun. Hindi natin nakikita, nadadaya tayo. Pero ang Diyos, mahal talaga tayo. Dahil ayaw niya na tayo ay mamatay o mapahamak. Sige po, pakibalik natin dun sa 3:16. Ang sabi dyan, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang buhay po pala na binigay sa atin ng Diyos, hindi nga lang yun dito sa ilong. Kasi may hanggan yun yun sa ilong. Pagka yung may sakit ka na hirap ka na. Pag nawala na yung hininga sa butas ng ilong, kahit anong oxygen pa ilagay mo dyan, hindi na po yung gagana. Inalis na yung hininga sa butas ng ilong.
Kasi doon din tayo ginawa eh. Hiningahan ng butas ng ilong at ang tao'y naging kaluluwang buhay. Sabi sa Biblia. Kaya kung kaluluwang buhay tayo, humihinga. Pero hindi lang yun ang offer ng pagmamahal ng Diyos, kundi buhay na walang hanggan. So nararamdaman nyo na po kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Nararamdaman nyo na. Hindi natin mababasa puso niya. Hindi natin abot ang isip niya. Pero kaya niyang iparamdam dahil gumagawa siya para doon sa kanyang krinihi. Tayo yun. Anong katunayan na tayo lalang ng Diyos? Awit 105. Pwede pong pakilagay. 105. Yan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Yung salitang mabuti sa Bible, isa lang po pinag-uukulan yan, ang Diyos. Sabi nga nung isang nagsalita sa Panginoong Jesucristo 2,000 years ago, nung nandito siya sa lupa, nagkatawang tao. Tinawag niyang mabuti ang Panginoon. Sabi niya, isa lang ang mabuti, yung Ama. Ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng saling lahi. So, gaano kabuti ang Diyos? Ang kanyang kabutihan, magpakailanman. Ang kanyang kagandahang loob, magpakailanman. Ang pagtatapat niya hanggat may lahing lilitaw, lalampasan tayo niyan, nung lahi na yan. Tatagos dyan yung pag-ibig, kagandahang loob, kahatulan, katwiran, lahat po na yon na nasa Diyos, dun sa kanyang piniling. Meron pa dyan sinabi, tayo'y kanyang nilalang at tayo'y kanya. Dyan din sa awit yun eh. Inaari niya tayo kasi nga siya ang nag-create sa atin eh. Tayo'y kanya. Kaya minsan maisip mo, ang Diyos meron siyang damdamin tungkol sa pag-aangkin eh. Pero pinakikita lang po muna natin dito yung kahalagahan sa relasyon na yung iniisip mo, gusto ng puso mo, makarating doon sa pinag-uukulan mo, gawin mo, ipadama mo, ipakita mo. Kasi hindi niya maintindihan, baka mapagkamalian ka pa. Ang Diyos tapat eh. Sinabi niya at saka pinatunayan niya, ginagawa niya. Minsan po parang maisip natin sa isang magulang na tao, kung may hihingi ba sa anak mo, maibibigay mo yun. Wala siguro. Pero sa Bible, merong nakagawa nung hiniling ng Diyos kay Abraham na ihandog yung kanyang anak, si Isaac. At yun, ginawa naman ni Isaac, talagang binigay niya. Kasi ang kanyang pananampalataya, Diyos ang nagbigay. At bubuhayin naman ng Diyos uli. So, ang gusto ko lang pong pakita doon, kung meron tayong pananampalataya, which is yun nga yung dahilan, para tayo maligtas. Kung tayo man ay guilty sa mga nagkulang tayo sa magulang, may rin nagkulang tayo sa asawa, sa kaibigan, pero meron pantubos doon. Yung pag-ibig ng Diyos, sumampalataya lang tayo kay Kristo na siya yung tutubos, yung pagkabuhos ng kanyang dugo sa Kalbaryo, yun ang nagbigay ng tiyan sa atin para mapatawad tayo. Bakit pa rin? Sabi nga ni Brother Marlon, hindi binibigay ang hatol agad sa masama para makapagsisi. Lahat ng salita ng Diyos, ang dulo niyan, ibig ng Diyos na ang lahat ng tao'y maligtas. Sa unang Timoteo 4:2, at makaalam ng katotohanan. Di ba yung word na ibig, ugat din yun? Salitang ugat din yun ng pag-ibig. Unang Timoteo 2:4. 2:4, baliktad pala.
na siyang may ibig. Okay. Sino may gusto? Taas natin sa 3. 2, 3. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. So talagang ang papel ng Diyos sa atin, tagapagligtas siya pag nakita niya yung create niya, yung mahal niya, magkakamali, mapapahamak, liligtas niya. Kasi ang gusto niya talaga, makasama tayo sa eternity. Yun ang pag-ibig niya. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin niya ng Diyos na ating tagapagligtas na siya, yung Diyos, may ibig na ang lahat ng tao'y maligtas at mga kaalam ng katotohanan. So, talagang dapat ipaalam. Sa relasyon, walang lihiman dyan. Walang tago-tago dyan. It's unfair pagka yung nagmamahalan kayo, meron kang reservation, meron kang tinatago. Hindi mo din dapat dapat i-express mo kasi yung pinag-aalayan mo, ang end nun, di ba gusto mo ma-appreciate niya? Bakit mo pinakita? Bakit mo pinadama? Para makita mo kung ano magiging appreciation niya. Kaya nga tayo dapat ma-appreciate natin. Napakamahal tayo ng Diyos eh. Sumablay na tayo. Parang yung magulang. Oo nga, pag sumablay yung anak, pagsasabihan mo, di nakuha sa sabi, papaluin mo. Di nakuha sa palo. Dahil yung palo, pagmamahal pa rin yun, pagsaway. Ano kaya gagawin natin? Gagawin mo lahat eh. Para mo siya ituwid eh. Pag nakikita mo na yung kinakata ng puso niya, naliliko, hindi ba ikaw muna na magulang nagtutuwid din ng landas? You act as God act kung paano niya tayo tinutuwid. So yun po, sana nasagot yung tanong na sapat na bang mahal mo ang isang tao sa isip at puso o mawawalan ba ito ng saysay kung hindi maisasagawa sa paraang naintindihan ng pinag-aalayan nito? Importante talaga yon na magkaintindihan sa relasyon. Sabihin, maging totoo ka. Yun po, ma'am. Okay, Maaari. maraming salamat po, Brother Edwin. Yon, kung sino man ang nagpadala ng katanungang ito, yun, sabihin mo na, huwag kang matakot, huwag kang torpe. Si Brother Julius ata ang nagpadala nito, Brother Edwin. Gawin mo para malaman mo kung anong resulta. Baka sumagot Yan. na. Baka sumagot na. Okay, loving someone silently in your mind and in heart isn't enough. Okay, so because love needs to be communicated. Okay. So yan, napakaganda ng ating pangalawang katanungan. Sana po ay nasagot. So kung sino man ang nagpadala nito, Brother Julius, huwag ka nang mahiya. Sabihin mo na at ipakita mo na para malaman mo kung ano ang kasagutan. Okay, so again, tignan natin ang ating mga participant from Facebook Live. So meron na tayong 16,000. Tignan ko baka dumagdag na. Ayan, 16,000 viewers from Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. Hello po kay Ma'am Joanne Claire Buban and Mr. Roland Antonio. Miss Maui Ruadil and Mr. Ruperto. Hello po. Good afternoon po. Okay, proceed na tayo sa ating pangatlong katanungan. Miss Jane, I guess huli na ata ito. Huling katanungan. Yes, Miss Jane. Ito po ang huling katanungan. Alin po ba ang tamang ekspresyon ng pag-ibig, yung pagsasabi ng totoo kahit masakit o yung pagtatakpan mo na lang ang mali niya at titiisin mo na lang para wag siya masaktan? Ayaw niyong masaktan. Ayaw niyong makasakit. Sabi sa Kawikaan po, 27:5 hanggang 6. Ayan, sino po ang pwedeng pakisuyuan? Ako na lang po siguro, brother.
O ayan, sino ba si Brad Julius? Brad Julius, ikaw tinuturo nila eh. Sige po, Brad Edwin. Kawikaan 27:5. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. O parang Tapat, kanina rin, ano? O doon muna tayo. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Kasi nga yung pag-ibig inihahayag talaga yun. At pagkamali na rin, dapat sawayin natin. Bakit? Tuloy. tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay magdaraya. Sabi sa talata, tapat ang sugat ng kaibigan. Kasi doon sa tanong, alin ba ang tamang ekspresyon ng pag-ibig, yung pagsasabi ng totoo kahit masakit o yung pagtatakpan mo na lang? Kasi talaga naman yung katotohanan, talaga minsan masakit yun eh. Pagtutuwid, tatama, pero dahil mahal mo, you take the risk sometime para nga maipadama mo sa kanya. Ayaw mo siya kasing mapahamak, parang pinagpapaunahan mo siya. Sino sasaway sa kanya? Sino ang talagang magmamalasakit sa kanya? Yan ang nakalagay, tapat ang sugat na kaibigan. Di ba yung kaibigan, andyan din sa word nung kaibigan. Hindi naman kasi basta ang tao, nagiging kaibigan agad eh. Para maging kaibigan mo ang isang tao, meron na kayong pinagsamahan. At maging sa Biblia, meron, hindi ko na kayo tatawaging kapatid. Tatawagin ko na kayong kaibigan. So yung kaibigan, hindi yun papayag na hindi tayo mapaalalahanan. Talaga bang mahal mo? Bakit mali na? Hindi mo pa tinutuwid. Kaya yun sa 5, ang sabi dun sa talata, balikan po natin, maigi. Di ba mas mabuti na sawayin mo kaysa sabi mo, mahal mo, hindi mo naman tinokorek. Hindi mo naman siya itinatama. Sa Biblia may batayan naman yun eh. Yung pagsaway sa 2 Timoteo 3:16, ganito nakasulat. Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Yung saway mo naman sa kanya, saway na may batayan din eh. Yung salita ng Diyos. Kasi ang Diyos po bilang magulang natin, tuturuan ka. At justice naman, pag naituro na, pwede ka ng paalalahanan. Kasi naituro na sa'yo eh. Lalo na kung naintindihan mo yung turo. So pagka nakita medyo, hindi ganyan yung tinuro, sasansalain ka, pipigilan ka. Para nga huwag kang mapahamak. Dapat kung mahal mo, huwag mapapahamak yan dyan eh. Pipigilan ka. Yung iba hindi nadadala sa pigil, kailangan sawayin pa. Sabi nga nung kanta, pasaway, pasaway, pasaway. Pasaway ka. Nung araw, nadadaan pa nga tayo sa ano lang ng magulang tingin. Diba? Tiningnan ka. Ewan ko, kinabot nyo pa yun. Pag sinuwitan ka na, iba na naman yun. Mga saway yun eh. Ngayon, nalalaki na mata ng magulang Mas malaki mata ng anak Mas didilatan ka pa. Binibilangan, binibilangan ng anak yung mama. Ganun na ba ngayon? May gumaganon pa nga sa magulang ngayon. Pulis pa yon yung tatay. Sabi ko, meron na palang ganun. Bakit ba natin sinasaway, sinasansala? Hindi ba pagmamahal yun? Sa ikatututo na nasa katwiran, talagang dapat mai-remind natin yung itinuro. Kaya alam nyo po, talagang
yung guidance ng Diyos eh. Taas natin sa sa 15 para makuha na nating buo. Sabi diyan sa 3:15, ako na po babasa. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mula talaga sa umpisa, ang Biblia, ang Diyos, hindi magkukulang ng turo mula sa bata. Naging dalaga ka, naging magulang ka, naging lola ka, naging kapitbahay ka, kapwa-tao, anumang lahi ka, kaaway ka man, ang utos sa Biblia, ibigin mo ang iyong kaaway. Idalangin mo pa pati nagsisiusig. Kasi mula sa pagkasanggol, yung nalalaman, yung kasulatan, yung salita ng Diyos, yung Biblia, makapagpapadunong sa'yo sa ikaliligtas. Ang ultimate goal ng Diyos, talagang huwag tayo mapahamak. Maturuan tayo ng lahat ng bagay sa ikaliligtas. At yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. O yun sa 3:16 kanina, upang huwag tayong mapahamak, kundi magsisampalataya tayo at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon tayo dadali ng pag-ibig ng Diyos na makapiling natin siya hanggang sa eternity. So from eternity through eternity, mararamdaman mo yung pag-ibig niya. Samantalang nasa temporal tayo. Sa ngayon po kasi ma'am, nasa temporal lang tayo Kayo nga, parang nasa katanghalian pa lang kami, bandang hapon na yata. Dapit hapon na kami. Pero dapat tayong makarating. Saan tayo makararating? Tuloy natin sa 16. Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos, di ka naman pwedeng maligaw. Kasi kinasihan ng Diyos to. Mapapakinabangan din naman. So ang bunga ng pagkatuto, dudunong ka sa ikaliligtas, kapakinabangan yon. Walang hindi ka papakinabangin. Kaya nga mga kababayan, yung naka-views, ang dami nyo po. Ang pinaka maraming bumasang aklat, sa kasaysayan at binasang aklat, isinaling aklat, Bible. Maging isa tayo doon. Maging isa tayo. Pinakabinasang aklat sa mundo is the Bible. Kasi mapapakinabangan yan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo natin, dun sa talagang katwiran. Ultimately, sabi sa 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Sa layunin ng Diyos na yung tao na kanyang nilikha ay maging sakdal. Pakilagay po sa English. Kasi ito pala yung goal ng Diyos since the beginning of creation. Sa create niya, in this temporal world na nagkakaroon tayo ng pagkakasala, umibig ka nga, nagkamali ka pa rin, na-pressure ka pa. Pero ultimately, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Pero tingnan nyo, pinurnish tayo ng Diyos sa lahat ng gawang mabuti. Di ba sabi ko sa iyo ma'am kanina, alin ba yung gusto mong ulit-ulitin na gawin? Yung ikaw'y nagagalit o gumagawa ng mabuti? Siyempre, yung gumagawa ng mabuti, ang sarap sa pakiramdam. Lalo na kung marunong mag-appreciate yung iyong ginawan, yung pinag-ukulan. Kaya love begets love. Tayo'y nagsisiibig dahil siya ang unang umibig sa atin. At kung yung unang umibig sa atin ay Diyos, dadalhin niya hanggang doon sa paraiso. Yun ang goal ng Diyos Kaya dito sa mundo, kung maghahari talaga yung pag-ibig, yun yung tali ng kasakdalan Yung pag-ibig, yan bond of perfection. Yung pag-ibig yon ng Diyos.
Ngayon, yung pag-ibig natin, minsan sabi nila parang, syempre na-attract tayo bilang tao. Na-attract ka, may nagustuhan ka. Bakit may mga failures? Kasi nga, minsan attraction, tayo na ang naging dahilan. Ngayon, kung dumarating nga yan, yung merong nagiging parang pagkakamali o pagkukulang para ma-express mo talagang mahal mo siya, correct natin. Una, ang Diyos ang magtatama, hindi siya papayag. O balikan, ang puso ng tao kumakata ng kailangan, ang Panginoon ang nagtutuwid. Kaya patuloy tayo sa Diyos. Pasaway tayo sa Diyos, pasansala tayo. Ikabubuti natin lahat yun. Kung masaktan man siya, masakit talagang mapalo maski ng magulang. Ang Diyos yung anak niya, pinapalo niyang maminsan-minsan for correction dahil itinuturing niyang anak. Siguro kung hindi anak mo, yaan mo na hindi ko naman anak yan. Anak ka, mahal ka, masasaktan ka. It's a love. Love pa rin yun. Yung pagsaway, yung pagsansala. Ayan po. Siguro sana nasagot po yung tanong natin. Wow, thank you so much po, Brother Edwin. Napagandang katanungan ng pangatlong katanungan na ngayon, ano po ba ang tamang ekspresyon ng pag-ibig? Sasabihin mo ba yung totoo kahit masasaktan siya or itatago mo na lamang? So sana naintindihan ng ating sender ng katanungan ito. Siguro kasi minsan kung itatago natin yung katotohanan, siguro maiiwasan yung masasaktan mo yung tao, pero ang masasagasaan naman dun is yung tiwala ng tao sa iyo. Siyempre kung hindi mo sasabihin yung totoo, siguro hindi hindi pagmamahal sa kapwa ang tawag dun. Siguro pagmamahal yun sa sarili. Kasi takot ka takot kang malaman niya yung totoo, and takot kang baka hindi ka na niya. And tama si Brother Edwin, minsan may iba't ibang mukha ang pagmamahal. Yung pagpalo sa anak, pagmamahal pa din yun. Kasi gusto mo maituwid yung maling ginagawa niya. So, kung mahal ka naman ng taong yun, siguro maiintindihan niya din kung bakit niya sinasabi yung totoo sa iyo. Wow, napakaganda ng ating huling katanungan. Brother Edwin, sabi ko kanina huli na yung katanungan, pero pwede po ba akong magtanong, Brother Edwin? Ay, be our guest po. And host. Okay, thank you so much po, Brother Edwin. Brother, curious lang ako kung may mga tao man pong makakapunta sa kaharian ng Diyos, may level pa po ba ang pag-ibig sa tahanan ng Diyos? Halimbawa, pagmamahal, yung asawa mo po ba is asawa mo pa din doon? Or yung anak mo po ba yung pagmamahal mo sa kanya bilang anak pa din? Sa Bible kasi pagdating doon, babaguhin na tayo Wala nang pag-aasawa doon Sige, paki-research mo nga brother yun sa Lucas. Tandaan niyo po, sa umpisa, nang gawin ng Diyos ang langit at lupa, may tinatawag na mga sons of God, yung mga anghel. Tapos ang unang nilalang si Adan. Saan tayo galing? Yung tao, yung lalaki. Sa tadyang ni Adan. So, tayo galing din talaga. At saka ang Diyos. Yun nga yung tanong ng iba Ang Diyos kasi, paano nagkaanak? Ang pinanganak niya si Kristo, di ba? Kasi kung yun mga seahorse nga, nanganganak may babae ba ang seahorse? Tagapasakaw. Si Marina na natin to May babae? Meron po, Brad Edwin. May babae seahorse? Meron po. Assignment mo yan. Assignment mo daw, Brother Julius. May babae bang seahorse? May mga Meron po. nanganganak na hindi kailangan ng babae. Sa langit kasi, babaguhin na tayo. Wala na doon pag-aasawa. Pakihanap mo nga yung talata. Paki-search mo. Sa Lucas yun Maganda kasi may batayan, ma'am. Siguro, hanapin lang natin. Mas mabilis kang mag-search.
Kaya doon sa tanong nyo, ang level na doon, ang nananahan na kasi doon yung katwiran ng Diyos. Wala na doon yung lungkot, wala na yung luha, lahat na yun, wala na. Yun ay eternal ng kaligayahan. Dito sa lupa, ikaw ma'am, ba't ka nag-asawa? Para ano? Ano maman sagot mo? Kasi mahal ko po yung asawa ko. Di ba para lumigaya? Oo, para lumigaya po. Opo. Eh Para ano ba yung magmahal. offer ng buhay na walang hanggan? Eh di kaligayahang walang hanggan na hindi maitutumbas doon sa naranasan natin dito kasi may reserve doon eh. So ang pag-ibig doon, hindi kasi tayo nakarating pa doon eh. Ang sinasabi ng Biblia, hindi pumasok sa puso ng tao, hindi pumasok sa isip natin yung inihanda ng Diyos doon. So isipin mo na yung pinakamasarap na pagkain, pinakamaligayang naramdaman mo, higit doon. Lahat higit doon yung mararanasan. In which, dun sa kabila naman, sige, basahin natin yung sa 12 ng Daniel. 12:2 kung hindi ako nagkakamali. Kung sa kabila'y walang hanggang buhay at kaligayahan, at marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa, ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at walang hanggang pagkapahamak. Nakita niyo yung kabila ng langit, yung walang hanggan din, eternal din. Pero may pag-ibig ba doon? Walang hanggang kahihiyan, walang hanggang pagkapahamak. Yun ang nakalulungkot. Eh bakit nangyari yun? Sige, dagdagan natin si Ma'am. 5:28-29 ng Juan. Balik natin kay Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito. Yung kasing darating, something very marvelous eh. Huwag nating ipanggilalas ito. Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay mga karirinig ng kanyang tinig. Tuloy, yung nasa libingan, yung patay, yung tulog na, ang tao po tulog lang sa paningin ng Diyos, bubuhayin ulit. Sabi diyan sa 29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So parehas palang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya lang yung isa, sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Yung buhay na hindi mo pa naranasan dito na higit na kaligayahan. Eh doon naman sa kabila, ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Pagka masama ka, branded, ano kinatatakutan mo maski dito pa lang sa lupa? Pag masama ka talaga, iba yung hatol. Eh ang hahatol, hukuman ni Kristo. Hindi ka pwedeng makalusot doon. Kaya doon sa hatol, walang hanggang kahihiyan at pagkapahamak. Kaya doon, wala talaga doon eh. Yun yung walang pagsisisi sa huli. Hindi mo na sila pwedeng kaawaan kasi they deserve the justice eh sa ginawa nila. Sa mundo may injustice ngayon. Hindi nga na, pero may hukuman pa. May isang araw na ipaghuhukom ang Diyos, 9:27 ng Hebreo. Kung tayo man ay mamatay, meron sabi sa Biblia, abangan lang. Ito yung justice talaga. Kasi ito talaga yung pag-ibig. Dapat may justice. 9:27, brother.
at kung paanong itinakda sa mga tao na mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Kasi tinanong mo ma'am yung ano na after na ng ating pag-iral. So kung mamamatay na tayo, may dalawang destinasyon. Yung eternity na buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos, kapiling natin yung pag-ibig ng Diyos, at sa kabila nito naman, yung hindi kumilala sa Kanya, yung hinamak ang pagsaway ng Diyos, yung hindi nakinig sa payo ng Diyos, yun dadalin sa paghuhukom. At yun na nga yung walang hanggang kapahamakan. So kaligtasan, kapahamakan. Lahat gagawin ng Diyos para tayo maligtas. Lahat naman gagawin ng demonyo para tayo ipahamak. So it's our choice sa araw-araw. Check natin maghapon. Ano ba yung nagawa ko? Nag-contribute ba to para sa aking ikaliligtas? O baka yung nagawa ko, nadadaya ako ng kalaban ng Diyos, nagko-contribute para ikapahamak. Pero ang Diyos, tandaan natin, ibig niya, lahat tayo makaligtas. Ang susi, para wag mapahamak, ibig niya na ang lahat ng tayo maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya hindi man natin masagot yung iba, balikan nyo lang po yung ating ginagawa na to dahil yung katotohanan ng Diyos, bukas yun para ipaalam, para yun ang maging susi ng kaligtasan. Knowing the truth, alam mo kung saan ang papunta ito, papunta rito, yun ang magiging guide sa ikaliligtas. Babalik tayo dun sa salita ng tagapagligtas, dun sa salita ng Diyos ng pag-ibig. Kaya sa huli sabihin talaga natin, alin ang dapat magdan? Yung gusto ba ng kalaban o yung gusto ng Diyos? So, thy will be done. At mangyayari yon, hindi naman mananalo ang demonyo. Magwawagi pa rin at the end ang Diyos. Kung may madadamay man siya, yun lang sasama sa kanya. Pero ang tao, mahal ng Diyos at ililigtas niya. Lahat ng paraan gagawin niya para wag tayong maidamay nung lumaban sa kanya. So, iiwan natin yung battle. Battle ng pag-ibig at battle nung nanggagalit. Pag ang inaudyok na sa'yo galit, hindi na sa Diyos yun. Pero pag iniidyok sa atin ay pag-ibig, sa Diyos yun. Yan po. Sana nasagot, ma'am. Okay, Assignment na lang ni Brad Julius yung sitas. Sige po. maraming salamat po, Brother Edwin. Okay, so again, thank you so much po sa ating mga tagapakinig sa Facebook Live. Meron pa din tayong 19 viewers from Facebook Live. Wait lang. May comment kanina, nawala na. Okay. Hello po sa inyong lahat. Meron tayong 18,000 viewers from Facebook Live. Okay. So, bago tayo magtapos, Brother Julius and Miss Jane, ano ang inyong mga refleksyon or mga insights sa hapong ito? Ikaw muna, Miss Jane. So, good afternoon po, everyone. So, ang mga natutunan ko lang po sa sa hapon po ito is yung about po doon sa doon tayo sa pag-ibig na bigay ng Diyos. So, siyempre po, malalaman po natin na bigay po yun ng Diyos kapag hindi po tayo nakapapahamak. Like, kapag po, sabi po ni Brother Edwin na kapag mabuti yung dumating sa'yo, is ibig sabihin is bigay po yun ng Diyos. And then, next naman po is huwag tayong umibig sa salita, kundi sa gawa. So, syempre po, kapag sinabihan, kunwari halimbawa, sinabihan ka ng I love you, syempre maniniwala ka po ba agad? Syempre, hindi po, di ba? Kasi, kung salungat po yung ginagawa niya sa salita, syempre, mag-isip-isip ka na kung totoo ba na talaga na mahal ka niya. So, syempre po, sa salita and then sa gawa din po. And then next naman po is kapag mahal mo yung isang tao, syempre huwag mo siyang ito-tolerate sa mali niya. Syempre po,
kung ayaw mo po siyang mapahamak, kung talagang totoo yung pagmamahal mo sa kanya, siyempre is, hindi mo siya hayaan na mapahamak. Yan lang po. Okay, thank you so much, Miss Jane. Ikaw naman, Brother Julius. Ay, opo ma'am, napakaganda po ng topic natin ngayon. So, ang dami ko pong natutunan. Yung po sa ano, sa pag-ibig, ah, unang-una po, ang pag-ibig is galing po sa Diyos eh. And tayo po iniibig ng Diyos dahil sabi nga po, yung mga nilikha ng Diyos, napakabuti. And marami pong mga ginagawa ang Diyos para iparamdam sa atin kung gaano niya tayo minamahal. Yun nga po sa sinabi ni Brad Edwin na ano po, yung Diyos, yung mabuting asawa ay bigay ng Diyos. So, doon pa lang po makikita natin na na mahal tayo ng Diyos. Then ganun din naman po sa tao. Dapat kung mahal po natin yung isang tao, dapat po iparamdam natin. Huwag tayong parang ma-pressure na hindi natin mape-pressure lang tayo para ipadama yung pagmamahal natin. Hindi po. Dapat yung pagmamahal dapat is iparamdam natin ng tawag doon yung tapat mo siyang ipaparamdam doon sa taong gusto mo. And then po doon naman po sa doon sa taong paano mo ipaparamdam sa kanya yung pagmamahal mo. Yung dapat tawag doon gawan mo siya ng mabuti para maparamdam mo, hindi yung puro salita ka lang. Hindi yung parang hindi yung ma-appreciate kasi minsan ang salita is minsan hindi totoo yan eh. Na lang po. So yun po. Yun lang po yung na-realize ko po. Okay, thank you so much, Brother Julius. So bago tayo magtapos, hingan natin ng isang mensahe si Brother Edwin para sa ating mga tagapakinig. Siguro po yung nakasulat doon sa Mateo, yan na po yung ating maging message para sa lahat. 22:36 hanggang 40. Ito po ay itinanong ng mga alagad sa ating Panginoon Kristo. Time na nangangaral siya. Nandiyan naman si Ma'am Abby, teacher to eh. Na-encounter mo yung mga tanong. Ito napakagandang tanong nito eh. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Pinag-uusapan dito, hindi basta utos. Dakilang utos sa kautusan. Ano sagot ng ating Panginoon Kristo? At sinabi sa kanya, ibigin mo. Yung word na ibigin mo. Di ba pag-ibig talaga ang pangunahin? At ito po yung pinakadakilang utos. Ibigin mo. So pag-ibig, ibigin mo sino? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo sa ibang salin at ng buong lakas mo. Ito, sige tuloy mo, ito ang dakila at pangunang utos. Talaga. Kasi nga siya ay pag-ibig. Ngayon na siyang umibig sa atin. Na nagsisibig tayo dahil siya ang unang umibig. Din. Tuloy. 39. At ang pangalawang katulad ay ito.
ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Di pag-ibig din. Ito pag-ibig na sa kapwa. Tao na to, kapwa-tao. Pero ang pangalawang katulad na utos na ito ay pag-ibig din. Kaya nga, para magawa mo naman na maipakita yung pag-ibig mo sa Diyos, meron ka namang iibigin. Yung iniibig din ng Diyos, tao rin yun eh. Yun na yung magulang natin. Kasi utang na loob talaga natin kahit anong sabihin. Minsan parang may magulang nagkulang sa anak. Yung anak parang nakita yung pagkukulang ng magulang. Nakita kaya niya yung 9 na buwan siyang dinala-dala ng nanay na liliyad-liyad. Pag malaki, ang hirap i-anak. Nakita kaya niya yon? Yung halos yung buhay ng nanay nabuwis para siya ilitaw. Masunod yung kalooban ng Diyos na tayo'y dumami. Kasi kalooban pa rin ng Diyos yun eh, na magkaroon ng lahing maka-Diyos. Yung tatay na nagsisikap na ibigay yung pangangailangan, so most probably ang mga kasunod mong mamahalin, una ang Diyos, mga magulang mo. At sa Biblia, meron pong tinatawag na magulang sa Panginoon. Yun naman yung ating mga tagapagturo ng aral ng Diyos. Maituturing yun, magulang din yun eh. Tapos papasok na yung kapatid mo, kamag-anak mo, within the relatives, yung pinakamalalapit. Pag ikaw naman ay nagpunta na sa school, ayun na, magkakaroon ka na ng kaibigan, kapitbahay, kaklase, katrabaho. Sino ba ang napapangasawa? Hindi ba within that circle? Yun din yun. Doon din iikot yun. Kasi doon mo makikita eh. Yung mga magpaparamdam, yan ni Brad Julius, ipakikita na, ipararamdam na, doon nagkakaroon na ulit. And it's a cycle na ang gagawin natin ay pag-ibig. Yun yung pangalawa na katulad na utos tuloy. Ano sabi? Sa 2 utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ang buong kautusan, ang mensahe ng lahat ng utos, kaya iniutos dahil sa pag-ibig. Hindi para tayo, puro na lang utos, ay puro pag-ibig. Dapat gano'n natin yun matangkap. Pag ang Diyos ang nag-utos, utos yun galing sa pag-ibig. Ikabubuti yun. Pag ang Diyos ang sumansala, pag-ibig yun. Pag ang Diyos ang sumaway, pag-ibig yun. Lahat ng pag-ibig, galing yun sa Diyos. Kaya pag yun ay natutunan natin, dadalin tayo nun. Hindi ka dadalin nun sa pagkakaroon ng isipin sa kapwang masama. Hindi ka dadalin nun sa paghihinala, masamang akala. Yung pag-ibig nakapaglilinis yun ng budhi. At yung pag-ibig nakapagpapatawad yun ng lahat ng pagkukulang, pagkakamali, kasalanan. Kaya sa huli talaga, yung pag-ibig ang kailangan natin. Bilang mga taong nilikha ng Diyos, matutunan natin yung pag-ibig ng Diyos. Una sa Kanya at sa ating mga kapwa-tao. At kahit tayo ay mga mabababa, bilang pagmamahal ng Diyos, nararamdaman natin to. Pagising mo sa umaga, buhay ka pa rin, humihinga. Yun, gusto ng Diyos kasi magawa natin pa yung pag-ibig na maipadama sa iba. To share the love. And I will be that. Yun ang maghahari. Lalo na dun sa kaharian, wala na dun yung doon na maghahari yung katwiran, doon na maghahari ang tunay na kaligayahan, ang tunay na buhay sa eternity. Dalhin tayo ng pag-ibig ng Diyos sa walang hanggan. Magandang hapon po. Salamat po sa mabuting pagkakataon na kami po'y makabahagi in behalf of the Bread Society. Kami po sa Bulacan State University, dating Bulacan College of Arts and Trades sa Malolos. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon.
sa mga nakasama natin at nakasubaybay po sa atin sa hapon ito. To God be the glory. Thank you so much po, Brother Edwin. Ayan. So, real love is not forced or hidden. So, it is honest, expressed, and rooted in genuine care. Thank you po. Thank you so much po sa ating lahat. Goodbye, everyone. Bye-bye. Thank you so much po, Brother Edwin. Oh, Thank sorry, you po. makakalimutan ko pa. Thank you so much po sa ating technical staff na si John Crescent Palabag. Thank you so much, sir. Maraming salamat po. Siya po ang the man behind the technical thing. Thank you so much po, Brother Edwin, and again, MCGI Bible Readers. Maraming salamat po. Bye-bye.